Dahil kinakapos na sa pantustos si Ellie, ay kinailangan na niyang huminto na muna at magtrabaho. Ipinasok siya ng kanyang tiyahin malayo sa kinalakihan niyang probinsya. Ngunit kailangan niyang maging matapang dahil sa kanya lamang umaasa ang kanyang ama't ina. Isang mayamang pamilya ang pagsisilbihan niya. May nag-iisang anak ang pinakaamo niya at ito ay si Benji. Kailangan niyang pakisamahan si Benji na hindi naman problema sa kanya dahil hindi naman ito palasalita. Ang stepmother lamang nito na si Amanda ang nahihirapan siyang pakisamahan dahil maarte ito at maldita. Hindi rin ito kasundo ni Benji, kaya naman araw-araw siyang nakakarinig ng sumbatan at awayan sa mansyon. Inisip na lamang ni Ellie na kailangan niyang makapag-ipon at masuportahan ang pamilya niya. Ngunit hindi pala mananatiling maayos ang lahat dahil magsisimulang magulo ang buhay niya nang pagsilosan siya ng stepmother ni Benji. Nalihim pa lang may gusto dito. Pasensya ka na anak kung kailangan mong lumayo para lang masuportahan kami ng mga kapatid mo. Dapat ako nagpo-provide sa pamilya natin. Ito ang malungkot na sabi ng ama ni Ellie. Nakasakay na si Ellie sa bus patungo sa Maynila sa magiging trabaho niya. Nirekomenda lamang siya ng kanyang tiya dahil kilala nito ang magiging amo niya. Tay, tama na pong kakasabi niyan. Masaya po akong gawin to para sa inyo, kaya tiis lang po. Pasasaan ba't makakapagpatuloy rin po ako sa pag-aaral? Sa ngayon, kailangan lang natin mag-ipon. Tatay, ako na ho muna ang bahala sa gastos, kaya sana maging matatag rin po kayo. Pakiusap ni Ellie habang pigil na pigil ang kanyang luha. Labis ang lungkot na nararamdaman niya, ngayong mawawalay na siya sa kanyang pamilya. Ngunit kailangan niyang maging matatag dahil siya lang rin naman ang pinagkukuhanan ng mga ito ng lakas. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Ibinaba na ni Ellie ang tawag na makapagpaalam na siya. Mariin siyang napapikit at hinayaan ang luha niyang umagos. Kaya mo to, Ellie. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Bago inalala ang mga bili ng kanyang tiya. Hindi siya maaaring maging tamad at wag na wag siyang gagawa ng ikakagalit ng mga ito. Lalo na ang stepmom ni Benji na si Amanda. Nasabi na rin naman ng kanyang tiya ang ugali ni Amanda, kaya aware na siyang maarte at maldita ito. Ilang oras ang naging biyahe bago siya nakarating sa lugar. Sa terminal pa lang ay agad niyang nakita ang nag-aabang sa kanya upang masundo siya. Tahimik lang si Ellie sa kotse. Pagod siya sa biyahe, ngunit hindi niya ito iniinda. Isang malaking bahay ang pinasukan ng kotse. Dala ang maleta niya ay sumunod siya sa driver na sumundo sa kanya. Isang may edad na lalaki ang sumalubong sa kanya na may ngiti. Ikaw na siguro si Ellie. Nirekomenda ka sa akin ng tiya mo na matagal na rin naming nakasama dito sa bahay. Buhay pa si mama ay kasama na namin siya. Kaya naman umaasa akong tatagal ka rin dito, iha. Nasisiguro ko pong wala po kayong magiging problema sa akin, sir. So, ikaw na pala ang bagong katulong. Sana naman tumagal ka na. Nakakabisat yung inalis namin dito dahil malikot ang kamay. Sana naman hindi ka magnanakaw, ha? Mataray na sabi ng babaeng hindi nalalayo sa kanyang edad. Palagay niya ay ito na si Amanda. Totoo nga ang chismis ng tiya niya na bata pang stepmother ni Benji. Amanda, talk nicely. Nga pala, Ellie, this is my wife. Pasensyahan mo na lang at ganyan na talaga siya magsalita. Ayos lang po, sir. Siya pang nahiya kahit na hindi naman talaga maganda ang dating sa kanya ng sinabi ni Amanda. Nadala na kasi ako ng manakawan, so straight to the point na ako. Sana naman maintindihan mo. Bahagya ito ngumiti sa kanya. Tumango na lamang siya. Isa na lamang ang hindi niya nakikita. Nasaan nga pala si Benji? Tanong ni Ramon habang palinga-linga. Baka nasa kwarto o may duty na naman sa ospital. Alam mo naman ang anak mo, walang balak na. I'm here. Napasulyap siya sa lalaking nagsalita. Binabackstab mo na naman ba ako, Amanda? She's your stepmom. Igalang mo siya, Benji. Nailing si Ramon bago bumaling sa kanya. This is my only son, Benji. Doktor siya at madalas na nasa kwarto lang kapag walang pasok. Nagtama ang paningin nila ni Benji, ngunit agad siyang nag-iwas ng tingin. Magandang araw po, Sir Benji.
Imbes na sumagot ay nilampasan lamang siya nito. Napabuntong hininga siya bago nagpaalam na kay Ramon na ayusin na muna ang mga gamit niya. Hindi gusto ni Benji ang ideya ng kanyang ama na manguha ng bagong katulong matapos ang nangyari sa dapat sanang makakasama nila sa mansyon. Ang totoo ay hindi naman talaga kumuha ng gamit ang babaeng yon. Plinano lang ni Benji na siraan ito o i-frame up para walang magbantay sa mga kilos niya. Naiinis siya na may nagre-report sa mga kilos niya. Kaya naman siya na ang gumawa ng paraan upang mawala ito sa landas niya. Napabuntong hininga si Benji bago nahiga sa kama niya. Ngayon, mukhang may bago na naman siyang paaalisin. "Dad, can we talk?" Naabutan ni Benji na sweet ang kanyang ama at ang stepmother niyang si Amanda. Napairap siya bago napailing. Hindi mo ba nakikitang? Hindi na pinagsalita pa ni Amanda ang kanyang ama. "Nah, it's fine. Sige na Benji, you can talk to your dad." Ngumiti ito bago umalis sa hita ng kanyang ama. "Be good to your father." Dagdag pa ni Amanda bago tuluyang lumabas. Sa inis ni Benji ay nandidiri niyang sinulyapan si Amanda. Ayaw niya sa babae ng kanyang ama o sa bago nitong asawa. Hindi niya kailanman magugustuhan si Amanda bilang bago niyang ina. Unang-una, kaedad lamang niya ito. Pangalawa, obvious naman na pera lang ng ama niya ang habol nito. Kaya hindi siya pabor sa desisyon ng ama niya. Wala na lang siyang magawa. "Benji, ano na naman ba?" Ang ama na niya ang nagtanong. "Pwede bang wag ka nang kumuha ng spice sa akin? Naiinis ako na bawat kilos ko nire-report sa'yo. Aware naman ako na hindi lang maid ang babaeng yon. She's our maid. Ano bang sinasabi mong bata ka? Nagbibinin lang naman ako sa mga nakakasama natin na bakibantayan ka. Anak kita, Benji. Tingin mo gusto kong masira ang buhay mo? Hindi naman porket nag-asawa ulit ako ay wala na akong paki sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak at ikaw ang magmamana sa mga..." Hindi na nais pang marinig ni Benji ang mga sasabihin ng ama niya. "Talaga ba, Dad? May paki ka pa pala sa akin. Kasi kung may paki ka sa akin, hindi ka na mag-aasawa ulit. Hindi mo magagawang palitan si Mom. Makikinig ka sana sa akin na obvious namang pera lang ang habol sa'yo ni Amanda." Dinuro siya ng kanyang ama. "Pipiliin mo ang mga salita mo, Benji. Nagtitimpi ako dahil anak kita. At nangako ako sa ina mo na gagabayan kita at babantayan. So kaya ba nagdoktor ka at hindi naging businessman dahil ayaw mo maging responsibilidad ng company natin?" "Yeah, because I hate you, Dad. Ipawaldas mo na lang kay Amanda lahat ng pera mo at properties mo. I don't need it, Dad. May sarili akong pera at trabaho." "Benji!" Hindi na niya nilingon pa ang kanyang ama. Rinig na rinig ni Ellie ang pagtatalo ng mag-ama. Nasa labas lang kasi siya at nagwawalis. Nakita siya ni Benji na makalabas ito. Sinuri siya nito ng tingin, ngunit agad din naman siyang nag-iwas dahil sa takot. "Kung ayaw mong mawala ang trabaho mo, keep your mouth shut and keep your eyes closed." Malamig na sabi ni Benji bago siya nilampasan. Napakunot naman ang noo ni Ellie sa sinabi ni Benji sa kanya. Hindi naman talaga siya madaldal para ikwento sa iba ang problema ng mga amo niya. Pinag-iisipan ba siya nito ng masama? Wala naman siyang gagawin na ikakagalit ng mga ito dahil talaga namang mahal niya ang kanyang trabaho. Lumipas ang buong isang araw. Kinabukasan ay nagsimula na si Ellie. Nalaman lang din niya ngayong araw na isa palang doktor si Benji. Kaya pala maaga itong umalis. Mabuti na lang at maagap siya at nakapaghanda agad ng almusal nito. Ngunit ang nakakalungkot lang ay hindi nito ginalawang inihanda niya. "Alam mo na ba ang mga gagawin mo?" Agad siyang napalingon kay Amanda. "Opo, ma'am. Sa katunayan nga po, magsisimula na po ako." "Good! Ayaw ko nang tamad sa mansyon ko. Tandaan mo na hindi porket asawa kong nag-hire sa'yo, ay wala na akong karapatan. May karapatan ako dahil asawa ko siya. Nga pala, sinabi ba sa'yo ng asawa ko na bantayan mo si Benji?" Gusto po niya na i-report ko ang mga ginagawa ni Sir o kung may mapapansin daw po akong kalokohan. Walang pasikot-sikot na sagot ni Ellie. "Ganun ba?" Napairap ito. "Ayaw kong maging malapit ka kay Benji, kaya hanggang masid ka lang, okay? Trabaho lang ang pinasok mo dito. Kapag napansin kong may kalokohan kang ginagawa,
Hindi ako magdadalawang isip na alisin ka. Opo ma'am, makakaasa po kayo na wala akong gagawin na ikagagalit ninyo. Iniwan na siya nito, kaya naman nagsimula na siya. Nakakabagot man dahil matapos niyang maglinis, ay pahinga na lang ang gagawin niya at magpe-prepare na lang ng dinner. Habang naghahanda siya ng dinner, ay siya namang dating ni Benji. Agad niya itong initian at binati bilang paggalang. Good evening po Sir Benji. Tinignan lang siya nito bago kumuha ng tubig. Umalis na rin ito at dumiretso sa silid. Napabuntong hininga na lamang si Ellie at hinayaang mag-attitude na si Benji. Salamat sa masarap na dinner, Ellie. Makitawag mo nga si Benji para makasabay na. Utos ng asawa ni Amanda na agad niyang sinunod. Kumatok muna siya bago nagsalita. Sorry sir sa abala pero sabi po ng daddy mo ay sumabay ka na sa pagkain. Hindi sumagot si Benji kaya kumatok na naman siya. Magsasalita sana siya nang magbukas na ito ng pinto. I heard you, Ellie. Inirapan siya nito. Susunod na ako. Sige po sir. May ngiti pa rin siya bago bumalik sa dining area. Sir, susunod na daw po si Sir Benji. Tumango naman ito. Maupo ka na, Ellie. Sumabay ka na sa amin. She's a maid. Bulong ni Amanda na narinig pa rin naman niya. Maupo ka na, Ellie. Ito na lamang ang naging sagot ng asawa ni Amanda. Naupo si Ellie ngunit nahihiya siyang gumalaw dahil sa tingin ni Amanda. Agad namang nawala ang atensyon ni Amanda sa kanya nang naupo na si Benji. So, how's your day, Ellie? Maayos po, sir. Akala ko mahihirapan kang mag-adjust. Hindi naman po, sir. Tiyaga lang po talaga. Matapos ang pagkain, ay agad na siyang nagligpit upang makapagpahinga na. Ngunit habang nagliligpit ay bigla na lamang may nagsalita sa likod niya. Sa susunod kahit pilitin kang sumabay, huwag kang sasabay, Ellie. Ayokong may kasabay na katulong. Tila ba sinaksak ang puso ni Ellie. Ngunit tanging tango na lamang ang sinagot niya. Inisip na lang ni Ellie na kung dadamdamin niya ang sinabi ni Amanda ay hindi siya magtatagal sa mansyon. Kaya naman pinilit niya itong kalimutan. At simula sa araw na ito ay magiging maingat siya sa mga galaw niya upang hindi siya mapag-initan ni Amanda. Hindi na niya dapat problemahin kung may ugali man ito. Siya na lang mismo ang kusang mag-a-adjust dahil wala naman talaga siyang magagawa. Gabi na pagod siya sa trabaho, kaya nais na sana niyang magpahinga. Ngunit bigla namang sumulpot si Benji at amoy itong alak. Kaya naman nahalata agad niyang nakainom nga ito. What? Walang emosyong tanong nito nang mapatingin sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin bago ito iniwan. Dahil utos ng ama nito na i-report niya ang mga ginagawa ni Benji, bukas ay kailangan niyang sabihin ito. Natulog na si Ellie. Kinabukasan pagising niya, ay agad niyang sinabi na nakainom si Benji kagabi. Sige, salamat. Kung maaari ay huwag mong ipapahalatang nagre-report ka sa akin. Salamat uli, Ellie. Tumango na lamang siya bago lumabas na sa mini office nito at nagtungo na sa kitchen upang magligpit ng almusal. Naging abala na rin siya sa paglilinis upang makatapos agad siya at makapagpahinga. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang hawakan ni Benji ng marahas ang kanyang braso. Sir, nasasaktan po ko. Sabi ko, shut your mouth and close your eyes, Ellie. Gusto mo bang tumagal dito o gusto mong bumalik na sa probinsya? Tutal, taong bundok ka naman, edi dun ka na ulit. Agad na nangilid ang luha ni Ellie. Ngunit mas pinili niyang hindi kumibo sa mga maanghang na salitang ibinato ni Benji sa kanya. Tapos ka na ba sir na insultuhin ako? Kung oo, baka pwede na ako magpatuloy sa ginagawa ko. Ito na lamang ang nasabi ni Ellie. Binitawan ni Benji ang braso niya. Inirapan siya nito bago siya nilagpasan. Patuloy lang sa paglilinis si Ellie, kahit na umaagos na ang mga luha niya. Hindi siya maaaring maging mahina. Para sa pamilya niya ay titiisin niya lahat. Minabuti na rin ni Ellie na makausap ang ama ni Benji upang ipabatid na alam nitong nagsusumbong siya. Sir, ayaw ko na pong ipagpatuloy ang pinapagawa mo. Kung ano na lang po yung trabaho ko, yun na lang po, sir. Bakit? Dahil ba may mga sinabi siyang masama sa'yo? Pasensya ka na, Ellie. Ako na ang hihingi ng pasensya sa mga sinabi niya. Sige,
Kung ano na lang ang trabaho mo, Ellie. Nakahinga na ng maluwag si Ellie bago lumabas na. Pinaningkitan siya ni Amanda ng tingin nang makita siya nitong lumabas sa mini office ng asawa nito. Bakit nandyan ka na naman? Umamin ka nga. Pinanlakihan siya nito ng tingin. Anong usapan ninyong dalawa? Tungkol ba kay Benji? Amo mo rin ako, kaya magsabi ka, Ellie. Opo, Ma'am Amanda. Nakiusap po ko na wag ko na lang pong bantayan si Sir Benji dahil ayaw ko pong magalit siya. Nakiusap po ako na kung ano na lang po yung trabaho ko ay yun na lang gagawin ko. Napangiti ito. Good job, Ellie. Ako na ang bahala kay Benji, kaya gampanan mo na lang ang pagiging katulong mo. Ganyan ang gusto ko, Ellie. Sumusunod. Dahil dyan, may regalo ka na makukuha mamaya. Ma'am, hindi na po. Mauna na po ko, may gagawin pa po ko. Magalang niyang paalam bago iniwan na si Amanda. Ayaw rin niyang tumanggap ng regalo kay Amanda dahil alam niyang maisusumbat lamang sa kanya ito. Ilang araw na si Ellie sa mansyon at sobrang miss na niya ang pamilya niya. Ngunit ayaw niyang tawagan ng mga ito, lalo na ngayong nakakaranas siya ng hindi magandang trato kay Benji at kay Amanda. Napabuntong hininga si Ellie bago niyakap ang kanyang sarili. Nakaupo kasi siya sa labas dahil nais niyang magpahangin. Naluluha na naman siya kapag naiisip niya ang mga sinabi ni Benji sa kanya. Naputo lamang ang malalim na pag-iisip ni Ellie nang bigla na lamang may tumabi sa kanya. Ito ang ama ni Benji. Kamusta? Mukhang masarap ang hangin dito sa labas. Ngayon ko lang nasubukan. Nakangiting sabi nito habang nakatingin sa kanya. Agad siyang umusog ng kaunti palayo. Sir, pasensya na. Hindi pa po kasi ako makatulog. Iha, iniisip mo pa rin ba ang mga sinabi ni Benji? Sa bagay, hindi kita masisisi. Nakakagalit na rin talaga, lalo na't iba ang tabas ng dila ni Benji, lalo na kapag galit ito. Ngunit hindi ko rin masisi si Benji dahil alam kong hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Sir, ipagdarasal ko pong maging maayos kayo. Salamat, Ellie. Tumayo na ito. Maiwan na kita, Ellie. Maya-maya ay pumasok ka na, hating gabi na. Palagay ko kasi hindi uuwi si Benji dahil mukhang straight na naman ang duty niya. Iniiwasan niyang umuwi dahil sa akin. Napailing pa ito. Maiwan na kita, Ellie. Sige po, sir. Salamat po. Kahit paano, ay may nakakaintindi pa rin naman pala sa kanya. Balak na sana ni Ellie na pumasok nang tumunog ang kanyang phone. Agad niyang sinagot ito dahil tumatawag ang kanyang kapatid. Gabi na, bunso. Bakit napatawag ka? Ito ang bungad niyang tanong. Ate, hindi ko matiis eh. Sabi nila inay at itay, huwag daw akong tatawag kasi baka malungkot ka lang daw. Pero ate, miss na po kita. Rinig ni Ellie ang pag-iyak ng nakababata niyang kapatid. Alam mong ayaw kong umiiyak ka. Kailangan maging malakas tayo para sa kanila. Pigil na pigil ni Ellie na umiyak. Ngunit ang totoo ay patulo na ang luha niya. Ate, ayos ka lang ba dyan? Hindi ka po ba inaapi? Ate, kung inaapi ka, umuwi ka na lang po. Alam mo naman na kaya nating makaraos kahit. Hindi na niya pinatapos ang kanyang kapatid. Tumutulo na ang luha ni Ellie. Hindi, ayos lang si ate. Ang bait ng mga amo ko, walang umaapi sa akin, bunso. Natutuwa nga ako rito eh. Hindi ko ramdam ang pagod. Mariing napapikit si Benji habang rinig na rinig ang pag-uusap ni Ellie at ng kapatid nito. Nasa gate siya at hindi niya nagawang pumasok agad nang marinig niyang nakikipag-usap si Ellie. Sige na, bukas na lang tatawag ako. Paalam nito bago binaba ang tawag. Kitang-kita ni Benji kung paano magpigil sa iyak si Ellie. Napabuntong hininga siya bago pumasok na. Nakita siya nito kaya agad itong tumalikod at palakad na sana nang magsalita siya. Punasan mo nga ang luha mo, para kang bata. Inabot niya ang panyo niya rito bago ito nilagpasan. Bakit ba nagigilty ako? Ito ang inis na sambit ni Benji sa kanyang sarili nang makapasok siya sa silid niya. Matapos magbihis ni Benji, ay bumaba siya upang tignan kung tulog na nga ba talaga si Ellie o umiiyak pa rin ito. Hindi niya magawang makatulog kapag may ganito siyang isipin.
Nakita niya si Ellie na paakyat na, kaya naman bigla siyang umatras. Nagstay siya sa labas ng kanyang pinto hanggang sa mapadaan nito. Pwede bang matulog ka na? Hindi ako makatulog knowing na nasa baba ka pa. Pasensya na sir, matutulog na po ako. Lalabhan ko na lamang po ang panyo mo bukas. Pasensya na po sir. Matamlay na sabi nito bago dumiretso na patungo sa silid nito. Ellie, nga pala. Naputol siya sa sinasabi niya nang pumasok na ito at isinara ang pinto. Napailing na lamang si Benji at pumasok na rin. Kinabukasan ay maaga siyang nagising kahit napuyat siya. Tinoon niya na wala pang ibang gising kapag kinausap niya si Ellie. Nakita niyang busy ito sa paghahanda ng almusal sa kusina. Good morning. Pasimpleng sabi niya para maramdaman nito ang presensya niya. Ikaw pala Sir Benji, paluto na rin po ito. Take your time, busog pa naman ako. Just want to clarify na hindi ko naman sinasadyang masabihan ka ng mga salitang yun. Ayoko lang talaga na minamanmanan ako. Sinabi ko na rin naman po sa daddy mo na ayoko pong sundin ang sinasabi niya. Pagiging katulong lang po ang trabaho ko dito. At kung babalik man po ako sa bundok, hindi ko yun kinakahiya. Doon po ako lumaki at hindi ko po kinakahiya yun. Napabuntong hininga si Benji. Look, I'm sorry for saying those words. I know na sobrang nasabi ko. Napatitig sa kanya si Ellie. Bakit siya naman ngayon ang hindi makatingin dito? Napabuga siya ng hangin. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Ellie. Pasensya na po. Hindi ako galit. Sinubukan ni Benji na ipakitang hindi siya galit upang hindi kabahan si Ellie. That's all I want to say, Ellie. Iniwan na niya ito. Hindi makapaniwala si Ellie na nagsorry sa kanya si Benji. Si Benji na ibang attitude sa kanya una pa lang. Ano bang nakain ito? Bakit parang gulat ka? Bigla na lamang sumulpot ang kontrabidang si Amanda. Umayos si Ellie bago sumagot. Wala naman po ma'am. Kala ko naman anong nangyari. Para kang nakakita ng multo eh. Sa tingin nga ni Ellie, oo. Nakakita siya ng multo. Dahil ibang Benji ang nakaharap niya kanina. Ellie, si Benji ba nakita mo? Lumabas po yata ma'am. Hindi na ito sumagot pa at iniwan na siya. Nasa labas si Benji. Balak niyang bisitahin at linisin ang garden nang mommy pa niyang nagtanim. Sabi na nga ba't nandito ka? Malambing ang boses ni Amanda. Nilapitan siya nito ngunit lumayo siya. Why? Masama bang kamustahin ka? Amanda, leave me alone. Ayokong pag-isipan pa ako ni Daddy pagdating sa'yo. At pwede ba maging loyal ka sa dad ko? Yun na nga lang ambag mo eh. I'm very loyal to your father, Benji. Hindi ko rin naman pwedeng pabayaan ka. Hinawakan nito ang braso niya. Nakakamanghang muscles mo. Leave me alone, Amanda. Galit niyang sigaw bago ito iniwan. Pansin ni Benji na may pagnanasa ito sa kanya. Ngayong araw ay parang hindi maganda ang mood ni Amanda. Kaya naman iwas si Ellie. Ayaw niyang mapag-initan na naman ito. Kaya nang matapos siyang maglinis, ay nagpahinga na muna siya sa kanyang silid. Napatayo na lang siya sa gulat ng may kumatok. Tumambad sa kanya si Benji na bihis na bihis. Sir? Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Walang emosyong utos nito, bago siya tinalikuran. Kahit na puno ng pagtataka, ay sumunod na lamang si Ellie. Inisip niyang baka mag-grocery sila dahil paubos na ang mga stocks. Simple lang ang suot ni Ellie. Nakita niya si Benji na naghihintay sa kanya. Nakatitig lamang ito sa kanya na magtanong siya. Sir, may problema po ba sa suot ko? Pasensya na po, wala po kasi ako mga damit na mamahalin. Mga galing lang po ito sa ukay. Nag-iwas ito ng tingin. Wala akong sinabing hindi okay ang suot mo. Sumakay ka na para makaalis na tayo. Utos pa nito, na agad naman niyang sinunod. Tahimik lang siya sa biyahe kahit na gusto talaga niyang itanong kung saan ba ang punta nila ng ganitong oras. Iniisip lang naman niya na baka hanapin sila ni Amanda. Galit pa naman ito kapag nagiging malapit siya kay Benji sa hindi niya malamang dahilan. Napaka-protective nito pagdating kay Benji. Iniisip niyang dahil ba sa anak ito ng asawa niya o may iba pang dahilan. Naiintindihan din naman niya si Benji kung bakit galit ito sa bagong asawa ng ama niya. Kaedad na nga kasi nila ito
At obvious naman na maluho si Amanda. Idagdag pa nga na masama ang ugali nito. Bakit ba tahimik ka? Mas tahimik ka pa sa akin eh. Basag ni Benji sa katahimikang namayani sa kanila. Sir, wala naman po kasi akong sasabihin. Wala po akong alam na sasabihin. Pag-amin niya bago napasulyap dito. Saan po ba tayo patungo, Sir Benji? Sa pagmamaneho pa rin ito nakafocus ng sumagot sa kanya. Gusto ko lang makabawi sa mga nasabi ko. Naisip ko lang na baka gusto mong mamasyal kaya. Hindi na niya ito pinatapos. Sir, ipapasyal mo ko? Hindi siya makapaniwala. Nitong nakaraan lang kasi, ay grabe ang pagsusungit nito sa kanya. Siguro ay narinig dito ang usapan nila magkapatid at naawa ito. Sir Benji, kung ginagawa mo to dahil naawa ka sa akin, hindi mo naman po kailangan bumawi sa akin eh. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob, sir. Sapat na po na nagsorry ka sa akin. Sa akin, hindi sapat yon, Ellie. Sabi nga sa akin ng mommy ko, hindi porket sinabi ng babae na ayos lang ayos lang talaga. Huwag ka na mag-inarte, Ellie. Pabayaan mo akong gawin to, para na rin mawala na ang guilt ko. Totoo ngang nagigilty ito. Tumango na lamang siya at hindi na kumibo pa. Nakarating na sila sa malawak na park. Maraming tao kaya nakaramdam ng hiya si Ellie. Sir, picturean ko po kayo ng girlfriend mo. Mura lang naman po ang singil ko. May lumapit sa kanilang lalaki na may dalang kamera. Hindi po kami magkasintahan, Hindi na siya pinagsalita pa ni Benji. Gandahan mo ang kuha. Sagot ni Benji bago siya nito inakbayan. Napangisi si Benji na makita niyang hanggang ngayon ay tulala pa rin si Ellie dahil sa ginawa niya. Mrs. Lowe. Natatawang tawag niya dito bago inabot ang ice cream na binili niya. Ha? Natawa siya. Here, dirty ice cream. Hindi ko alam anong flavor ang gusto mo, kaya binili ko na lang kahit ano. Katulad na lang ng sa akin, cause this is my favorite color. Sige, salamat sir. Bakit ba tulala ka pa rin dyan? Ang slow mo. Sir, wala po, sorry. Sorry ka ng sorry. Kausapin mo nga ako ng maayos, yung ordinaryong tao lang ako. Napabuntong hininga ito. Alam mo ba kung bakit dito ko gustong magpunta? Napasulyap sa kanya si Ellie. Bakit po? Dito ako palaging pinapasyal ni mommy noon kapag malungkot ako. Dito ako tumatambay kapag nag-aaway kami ni dad. Simula nang mawala si mommy, nawala na rin si dad. Hindi ko na siya maramdaman. Napatanaw sa malayo si Benji. Hindi naman ako magagalit kung ang naging asawa niya ay ang talagang magmamahal sa kanya. I don't like Amanda. For sure, pag ubos na ang pera niya, iiwan na siya nito. Gusto kong maintindihan ni Dad na gusto kong makahanap siya ng taong talagang mamahalin at aalagaan siya. Sa ngayon, si Mommy lang ang alam kong babaeng makakagawa nun. Sa tingin ko naman, alam ng dad mo ang ginagawa niya. Kapag napansin niyang pera lang talaga ang habol ni Amanda sa kanya, paniguradong hindi niya yun palalampasin. Sa ngayon kasi, nakikita ko naman na may care siya sa dad mo. Sa ngayon, hindi ko siya kinakampihan, sir. Pero hindi rin kita masisisi dahil may ugali talaga si Ma'am Amanda. Patutunayan ko kay dad na may ibang pakay ang babaeng yon. Patutunayan kong pera lang ang habol ni Amanda. At sa huli, pasasalamatan pa ako ni dad. Nakikita ko, sir, na mahal mo talaga ang dad mo kahit na palagi mo siyang inaaway. Nakangiting sabi ni Ellie. Bandang hapon na makauwi sila ni Benji. Agad siyang dumiretso sa kusina upang makapaghanda na ng hapunan. Ngunit galit na galit si Amanda nang puntahan siya nito. Inaasahan na ito ni Ellie. Ikaw na buwisit ka? Ano bang mahirap sa sinabi ko? Hinablot ni Amanda ang buhok niya. Ma'am, nasasaktan po ako. Ma'am, si Sir Benji pong nag-aya sa akin na magtungo sa park. Hindi ko po siya pinilit. Paliwanag ni Ellie habang umiiyak. Layuan mo si Benji, malandi ka. Huwag si Benji ang... Bigla siyang itinulak ni Amanda. Ano ba naman, Ellie? Ginagawa mo? Inalalayan siya nitong tumayo. Mukhang natunugan nitong may darating, kaya gumawa ito ng dahilan upang hindi mahalata na sinasaktan siya. Mag-iingat ka kasi. Lumuluha si Ellie at hindi makapagsalita dahil pinipiga ni Amanda ang braso niya ng pasimple. Ellie, ano bang nangyayari?
Takang tanong ni Benji. May problema ba? Napasulyap muna siya kay Amanda bago bumalik ang tingin kay Benji. Nagagalit si Ma'am sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit. Inamin ni Ellie ang totoo dahil ayaw niyang magsinungaling. Nakuyom ni Amanda ang kamao nito. Tahimik lang si Ellie habang kaharap ang ama ni Benji. Si Amanda naman at si Benji ay nakamasid lamang habang kinakausap siya. Totoo ba ang sinabi mong nagagalit si Amanda sa'yo? Ayaw kong nagsisinungaling, Ellie. Kilala mo akong mabait, kaya patas ako. Ito ang paunang sabi nito na talaga namang nakakapagpakaba sa kanya. Sir, totoo po ang sinabi kong nagagalit po si Ma'am Amanda sa akin. Hindi ko po talaga alam kung bakit. Pero sir, kung pag-aawayan lang po ito ninyo ni Ma'am, hayaan na lang po ninyo. Maliit na bagay lang naman po ito. Tingin mo, maliit na bagay ang pananakit? Ellie, hindi ka bobo. Inis na sabi ni Benji bago siya inirapan. Hindi ko naman talaga sinaktan si Ellie. Makinig naman kayo sa akin. Honey, naniniwala ka ba na kaya kong saktan si Ellie? Why would I do that? Hindi naman ako hibang para bigla na lang manakit. Ang totoo nga, gusto ko siyang tulungan kanina. Nagalit lang din naman ako kasi hindi siya nagpaalam na aalis siya. May nais sana akong iutos sa kanya kanina, pero wala pa siya. Yun lang naman, Ellie, kinagagalit ko. Paawa pa ni Amanda habang nakatingin kay Benji. Kaya mo lang naman ako pinagbintangan agad kasi ayaw mo talaga sa akin eh. Gets ko naman, Benji, pero sana wag mo naman akong husgahan. Malaking tulong si Ellie sa atin. At ang totoo nga niyan, bala ko pa siyang bilhan ng regalo dahil natutuwa ako sa kanya. Hindi kumikibo si Ellie. Alam niyang nagsisinungaling si Amanda. Ellie, hindi mo ba ako kayang patawarin? Pasensya na kung nabigla ako dahil sa galit ko. Hayaan mo sana ako makabawi. Hinawakan pa nito ang kamay niya. Konti na lang ay mapapaniwala na siya nito. Ma'am, pasensya na rin po. Sir Benji, ayos lang po ako. Bumaling din siya sa ama ni Benji. Sir, salamat po sa pagiging patas. Kalimutan na po natin to. Napairap si Benji sa kanya at hindi na nagsalita pa. Niyakap naman siya ni Amanda. Siguro naman ay totoo na ito. Totoong hindi nito sinasadya ang nangyari. Kaya naman nagdesisyon siyang hayaan na lang ang ginawa ni Amanda at mag-move on na upang matapos na ang gulong ito. Naniniwala ka talaga, Dad, na hindi sinaktan ni Amanda si Ellie? Hindi natigil si Benji na kausapin ng palihim ang kanyang ama. Bakit parang pinagtatanggol mo na si Ellie, samantalang gusto mong paalisin ko siya? Pinaningkitan siya ng mata ng kanyang ama. Look, ayaw ko lang namang minaman-manan ako, pero hindi naman ako masamang tao. Huwag kang ang bulag sa babaeng yun, Dad. Ginagawa mong tangang sarili mo eh. Lumabas ka na, bago pa ako maubusan ng pasensya. Si Ellie na mismo ang nagsabing kalimutan na ang nangyari at wala namang sakitan na nangyari. Baka nasabi niya lang yun dahil tinakot siya ng asawa mong mukhang pera. Kinwelyuhan siya ng kanyang ama. Labas! Sigaw nito. Inayos ni Benji ang damit niyang nalukot bago tumalikod na. Kung nabubuhay lang si Mommy, paniguradong sobrang disappointed siya sa'yo, Dad. Lumabas na si Benji habang kuyom ang kanyang kamao. Mabuti naman at marunong kang manahimik. Napatigil si Ellie sa pagliligpit niya nang may magsalita sa kanyang likuran. Si Amanda na naman pala. Ang akala niya ay maayos na sila nito. Hindi pala iyon totoo. Hindi ako luluhod sa iyo, Ellie. Katulong ka lang, kaya bakit ako susuko? Huwag mo akong kakalabanin kung mahal mo ang trabaho mo. Dahil maganda naman ang ginawa mo today, ay pagbibigyan kita. Sa susunod na magsumbong ka ulit, hindi lang yun ang mararanasan mo, Ellie. Ma'am, bakit po ba ginagawa niyo sa akin to? Wala po akong maisip na dahilan kung bakit sa simpleng pakikipag-usap ko kay Sir Benji ay nagagalit ka po. Pagakitong tumawa. Basta, hindi mo siya maaaring landiin. Naiintindihan mo? Katulong ka lang, kaya alamin mo ang lugar mo. Hindi na kumibo si Ellie. Mukhang wala talagang pag-asa na maging maayos din ang trato ni Amanda sa kanya. Kahit bilang pakikipagkapwa-tao na lang. Bilang respeto na lang na kahit katulong siya, ay may damdamin pa rin siya at kailangan igalang. Pinagpatuloy na lang ni Ellie ang ginagawa niya. Malaksanan niyang magpahangin sa labas.
Ngunit bigla na lang umulan ng malakas, kaya hindi na siya natuloy. Papasok na sana siya sa kanyang silid, nang bigla niyang masalubong si Amanda. Nakangiti ito nang makita siya. "Matutulog ka na ba?" "Opo, sana ma'am. Sandali lang muna, may ipapagawa lang ako. Ilabas mo muna itong mga basura. Tumakbo ka na lang upang hindi ka masyadong mabasa ng ulan. Then, magpalit ka na lang." Kakaiba ang ngiti nito. Kaya naman napaawang ang labi ni Ellie, ngunit kailangan niyang sumunod. Umaasa na lang siya na sana ay walang gawing masama si Amanda. Inilabas niya ang basura. Nagulat siya nung nakasarado na ang pinto. Lumalakas pa naman ang hangin at ang ulan. "Ma'am? Ma'am Amanda! Pabukas po ng pinto!" Pakiusap ni Ellie dahil lumalakas na ang ulan at nababasa na siya. Ngunit walang sumagot. Sinubukan niya maghanap ng mapapasukan, ngunit sarado lahat. Galing sa duty si Benji. Puyat siya kaya nais agad niyang dumiretso sa kama upang matulog. Nagulat na lang siya nang makita niya si Ellie na nakahiga sa lapag. Agad niya itong nilapitan. "Ellie? Ellie, bakit nandito ka?" Nagmulat ito ngunit nangihina ito. Mataas din ang lagnat ni Ellie. Kaya naman, agad niyang binuksan ang pinto na nakalak pala. May duplicate siya kaya nabuksan niya ito at kinarga si Ellie upang ipasok. Idiniretso niya ito sa kanyang silid. Basa rin ang suot nito kaya naman nagtataka siya. Inalis niya ang saplot ng dalaga. Doktor siya kaya normal na makita niya ang katawan ng kahit na sino. Ngunit iba ang katawan ni Ellie. Para bang naiilang siya na titigan nito. Agad niyang kinumutan si Ellie at muling sinuri ang temperatura nito. Bumaba na rin muna siya upang alamin kung bakit nasa labas si Ellie. "Amanda, bakit nasa labas si Ellie? Ginawan mo na naman ba siya ng masama?" Ha? Nasa labas si Ellie? OMG! I didn't know na hindi pala siya nakapasok kagabi. Akala ko kasi nakapasok na siya, kaya naisara ko na ang pinto." "Nilalagnat siya at kasalanan mo yon." Mariing wika niya bago tinalikuran si Amanda. Binantayan ni Benji si Ellie hanggang sa bumaba na ang lagnat nito. Nakahinga na siya ng maluwag at agad na sinubukang umidlip habang tulog pa si Ellie. Nagising lang siya sa malalim na pagkakahimbing nang maramdaman niyang gumalaw si Ellie. Kaya agad siyang nagmulat ng mga mata at sinuri ito. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Bungad niyang tanong sa dalaga. "Sir, bakit po nandito ako sa..." Hindi na niya ito pinatapos. "Nakita kita sa labas nakahiga at mataas ang lagnat. Basang-basa ka rin kaya naman." Napaiwas siya ng tingin dahil naalala niyang wala nga palang saplot si Ellie. "Wala kang anumang suot ngayon." Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi niya at agad sinilip ang katawan sa ilalim ng kumot. "Sir!" Gulat na gulat ito. "I'm a doctor. Huwag kang mag-isip ng mali siya sa ginawa ko. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang nabasa ang damit." Naintindihan naman siguro nito, kaya hindi na ito umimik. "Totoo bang napagsarahan ka ni Amanda kagabi? Dahil akala niya nasa loob ka na? O may ginawa na naman ba siya sa'yo?" "Iyon po ba ang sabi ni Ma'am Amanda?" Tumango si Benji. "Kung may ginagawa siya, maaari kang magsabi sa akin para malaman ni Dad ang totoo. Kapag nananahimik ka lang, mauulit at mauulit lang, Ellie." Hindi kumibo si Ellie sa sinabi ni Benji. Dahil kung magsusumbong siya, mas lalo lang din namang magiging malala. Walang magbabago, pag-iinitan pa rin siya ni Amanda. "Ayos na po ko. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Alam kong pagod at puyat ka, Sir Benji. Pasensya na po sa abala." "Saan ka pupunta? Lalabas ka na ba at magtatrabaho na? Hindi ka pa fully recovered. Dito ka na muna magpahinga. Wala ka munang gagawin." Mahigpit na bili ni Benji sa kanya bago ito lumabas. Ilang sandali pa'y may dala na itong damit pagbalik. "Hindi ko alam kung anong trip mong isuot today, pero itong pinili ko na pinakamaayos sa damitan mo. Maaari ka nang magbihis. Sa labas na muna ako." Muli na itong lumabas. Habang nakatingin sa damit na kinuha ni Benji, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Mabait naman pala talaga si Benji. Mali lang siya ng pagpapakilala nung umpisa. Agad siyang nagbihis. Totoong hindi pa niya kaya magtrabaho dahil nangihina pa siya. Kaya naman nahiga na muna ulit siya sa kama at ipinahinga ang kanyang sarili.
Alam niyang sinadya ni Amanda na pagsaraduhan siya kagabi. Napakalaki talaga ng galit nito sa kanya. Nais niyang malaman kung bakit. Kaya naman simula sa araw na ito, nagdesisyon siyang mamanmana ng bawat kilos ni Amanda. Batid niyang may ibang dahilan kung bakit ganoon na lang siya kagalit kapag napapalapit siya kay Benji. Dalawa lang naman ang palaisipan sa kanya. Maaaring ayaw ni Amanda na mahulog si Benji sa kanya dahil ayaw nito sa katulong. O may gusto mismo ito sa anak ng asawa niya. Malakas ang kutob ni Ellie na may kakaiba kay Amanda at handa siyang alamin iyon upang mabuko na ito. Abala si Benji sa pagluluto ng pananghalian. Nakaidlip naman siya kaya hindi na siya inaantok. Kailangan niyang mapainom na si Ellie ng gamot upang mas maging maayos ang pakiramdam nito. Nadatnan siya ng kanyang ama na nagluluto. Nagulat pa ito na siya ang gumagawa nito, imbes na ang katulong nilang si Ellie. Where's Ellie? Alam kong kauuwi mo lang from duty. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ito ang sunod-sunod na tanong ng kanyang ama. Bakit hindi mo itanong sa babae mo kung nasaan si Ellie? Siya naman ang may kasalanan kung bakit hindi nakakapagtrabaho si Ellie ngayon. Malamig niyang sagot bago napasulyap sa kanyang ama. Bakit? May nangyari ba? Wala naman siyang nabanggit sa akin eh. Umalis si Amanda. May meeting siya with her friends. Mas lumala ang inis ni Benji sa babaeng yun dahil nagawa pa nitong magsaya sa kabila ng katangahang ginawa nito. Nagawa pang makipagplastikan sa mga kaibigan? Hindi man lang nagsorry kay Ellie sa ginawa niya. Naiiling na sabi niya. Bakit? Ano bang nangyari kay Ellie? Palagi mo nalang pinag-iinitan ng tita Amanda mo. Pagak na tumawa si Benji. Tita Amanda? Nandidiring tanong niya. Dad, same age lang kami. Nakakahiyang tawagin siyang tita. Napairap siya sa inis. I'm asking, ano ang ginawa ni Amanda kay Ellie? Kasi baka gawa mo na naman ito at pinag-iinitan mo lang si Amanda. Come on, we both know na galit ka talaga kay Amanda. Kaya sa kanya lahat ng sisi mo. Alam mo bang magdamag nasa labas lang si Ellie? Dahil nakaligtaan daw siya ni Amanda. Basa at mataas ang lagnat na nakahandusay si Ellie sa labas, Dad. Walang emosyong nakatitig si Benji sa ama. I didn't know na nangyari yon. Kahit nakaligtaan niya si Ellie, hindi pa rin ayos ang ginawa niya. Hayaan mo, ako na ang kakausap sa kanya mamaya pag uwi. Pahihingin ko siya ng pasensya kay Ellie sa nangyari. Palagi na lang bang sorry? Halata naman na sinasadya niyang pag-initan si Ellie dahil nabuking ang kasamaan ng ugali niya. Ngunit pabulong na lamang ang sagot ni Benji, kaya hindi na ito narinig ng kanyang ama. Nakikita kong may care ka talaga for Ellie. Nakakatuwang may nagiging ibang kaibigan ka na ngayon, anak. Tinapik ng ama niya ang kanyang balikat bago ito umalis na. Nagpatuloy na lamang siya sa pagluluto at hindi na pinansin ang sinabi ng kanyang ama. Pagbalik niya sa silid ay nakita niyang gising pa rin si Ellie. Halata niyang gutom na ito, kaya agad siyang napangiti ng palihim. Dala niya ang pagkain na kanyang niluto, ay agad siyang naupo sa gilid ng kama. Mas masarap ang sinigang kapag mainit pa. Nangangasim si Ellie nang makita ang niluto niya. Sige na, huwag ka nang mahiya. Ako na magsusubo sa'yo. Isipin mong ako ang doktor mo hanggang sa makabawi ka ng lakas. Hindi mo kailangan gawin to, Sir Benji. Katulong lang po ako sa mansyon ninyo. Iyon po ang trabaho ko. Bakit? Kapag baka tulong, hindi na pwedeng alagaan? Sige na, kumain ka na. Huwag ka nang mag-inarte. Sumunod naman ito sa kanya. Isang araw pa ang lumipas at tuluyan na ngang nakabawi na si Ellie ng lakas. Ngunit ang pinagtataka lang niya ay hindi pa umuuwi si Amanda. Isang araw din itong wala. Ang sabi ni Benji ay nasa mga kaibigan nito. Maganda na rin dahil nakapagpahinga siya ng isang araw at walang bruhildang gumugulo sa kanya. Kasalukuyan siyang nagluluto ng almusal. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Kapag hindi pa, huwag kang kumilos. Napasulyap siya kay Benji. Sir, ayos na ako. Sobra na ang pahinga ko. Baka mamaya wala na akong sahurin. Pagbibiro niya. May bayad ang araw mo kahit nung nagkasakit ka. Hindi mo naman ginustong magkasakit. Sinabi na rin ni Dad na double pay yun. Sagot nito na kinagulat niya. Pero sir, wala akong ginawa ng 2 araw kundi humiga. Huwag na hunin yung sahuran at saka nagbibiro lang naman po ko.
Napaiwas siya ng tingin. Hindi ako marunong tumanggap ng joke. Nakangisi si Benji sa kanya. Gusto ko pa naman sana mag-almusal, kaya lang baka mahuli na ako sa trabaho. Gusto mo ba sir, nahatiran kita sa trabaho ng almusal at tanghalian? Alok ni Ellie, bilang pasasalamat na rin sa ginawa ni Benji na pag-aasikaso sa kanya. Hindi niya naramdamang mag-isa lang siya dahil kay Benji, kaya naman gusto niyang bumawi. Kung ayos lang ba sa'yo ay gusto ko. Sige sir, ano po bang exact location? Magagawa ko naman pong puntahan agad dahil pwede ako magtanong or taxi na lang po para isang sakay lang. Magpahatid ka kay Manong kung wala naman siyang ginagawa. Kung may gagawin na ay mag-taxi ka. Ako na ang magbabayad. Ako na lang sir, pambawi ko na rin po sa'yo. Nakangiting sagot ni Ellie. Tigas ng ulo mo. Ako ang magbabayad. Sige na, mauna na ako. See you later. Nakangiting hinatid ng tingin ni Ellie si Benji. Natawa naman si Benji dahil sa pagiging makulit ni Ellie, porket malakas na ulit ito. Mas gusto niyang makitang matigas ang ulo nito kaysa nangihina ito. Pasakay pa lang siya ng kotse. Nang makita niya si Amanda, nakauwi pa lang. Mukhang galing itong party dahil amoy alak pa. Inirapan na lamang niya ito bago pumasok na. Ngunit hindi pa niya napapaandar ang kotse, ay lumapit ito sa bintana niya at ngumiti. Pasok ka na? Tinakpan ni Benji ang kanyang ilong dahil malakas ang kapit ng alak. Amoy na amoy niya. Obvious ba? Pamimiloso po niya. Alam mo ba na nag-away kami ng daddy mo dahil sa sumbong mo? Hindi ko naman talaga sinasadya yun. So what? Tingin mo malulungkot ako kung nag-away kayo? Masaya pa nga ako, Amanda. Bakit kay Ellie mabait ka sa kanya ngayon, samantalang sa akin? Hindi na niya pinatapos pa ito. Iba si Ellie. At iba ka, Amanda. Pumasok ka na at maligo dahil amoy kang alak. Padabog itong pumasok sa mansyon. Napailing na lamang siya bago pinaandar na ang kanyang kotse. Aga mo yata ngayon. Bungad na tanong ni Jethro nang pumasok ito sa office niya. Oo nga, maaga siya. Natawa siya nang maalala ang sinabi niya kay Ellie na late na siya. Gusto lang talaga niyang dalhan siya nito ng pagkain. Nakailang testing na ng damit si Ellie sa harap ng salamin. Hindi niya makuha ang tamang ayos na gusto niya. Bakit ba bigla na lang siyang naging ganito? Maghahatid lang naman siya ng pagkain ng amo niya. Amo niya yun, hindi ka date so. Hindi dapat siya ganito kaarte sa damit. Napabuntong hininga si Ellie dahil malapit na niyang awayan ang kanyang sarili. Gusto kasi niyang maging presentable pa rin dahil lalabas siya agad, maraming tao doon. Lalo na ang mga katrabaho ni Benji. Naiiya siyang mahusgahan siya na hindi man lang siya nag-ayos. Mas maganda na maging malinis at maayos, hindi naman sa pag-iinarte. Sa huli ay nakapili din si Ellie. Simpleng dress lang naman na pinartneran niya ng sandalyas na hindi naman mataas ang takong, sakto lang talaga. Dala ang hinanda niyang pagkain kay Benji ay lakas loob siyang nagpaalam sa ama nito. Nagulat pa nga ito sa suot niya. You look great. Puri ng ama ni Benji. Hindi pa man din siya nagsasalita. Saan ang punta mo, Iha? Sir, nagpapahatid po kasi si Sir Benji ng pagkain. Kaya dadalhan ko po siya. Pasasalamat na rin po sa pag-aalaga niya sa akin. Sir, mabuti pong tao si Sir Benji. Kaya gusto ko pong bumawi. Yun po talaga ang dahilan. Ito ang paliwanag ni Ellie. Kinakabahan pa siya dahil baka anong isipin nito. Bakit ba kinakabahan ka? Iha, wala namang masama kung mag-aayos ka. Dapat lang naman na mag-ayos ka dahil lalabas ka. Wala naman akong iniisip na iba at hindi rin ako dumidikta sa anak ko kung ano at sino ang gusto niya. Nakangiting sagot nito. Mag-enjoy ka, Ellie. Mamasyal ka na muna. Isipin mong day off mo ang araw na ito para naman makapasyal ka rin. Ang Ma'am Amanda mo ay wala namang iuutos dahil lasing kaya gabi na ang gising niya. Tumango si Ellie at tumalikod na. Nga pala, Ellie, salamat dahil ngayon may nakakausap na ang anak ko tungkol sa mommy niya. Salamat sa pangunawa mo kahit na hindi maganda ang una niyang pagtanggap sa'yo. Humarap siya at sumagot. Dahil po kay Benji, hindi ko po naramdaman na mag-isa ako. Dahil po sa inyo, hindi ko po inisip na iba ko dahil sa trato niyo po sa akin. Malaki po ang pasasalamat ko, sir. Lumabas na si Ellie na may ngiti sa kanyang labi. Dahil may biyahe ang driver nila Benji, ay nagtaksi na lamang siya.
Mabilis lang naman ang biyahe dahil hindi naman kalayuan ng ospital na pinagtatrabahuhan ni Benji. Agad niyang hinanap si Benji. Buti naman na nagawa mong makapunta. Oo sir, nagtaksi po kasi ako. Pinaningkitan siya ng mata ni Benji. Sabi ko ako nang magbabayad, ang tigas talaga ng ulo mo. Natatawang sabi nito. Natawa na lamang din siya bago nilabas na ang pagkain ni Benji. Tamang-tama, gutom na ako. Kain ka lang sir, dinamihan ko yan dahil alam kong hindi ka nag-almusal. Bro, may nakita akong magandang babae. Hinahanap ka, GF mo ba? Natigilan ng lalaking kakapasok lang. Doktor din ito. Napasulyap ito sa kanya. Oh, she's here pala. Ngumiti ito sa kanya. Hello, Miss Gorgeous. Inilahad ni Jethro ang kamay nito sa kanya, na agad naman sana niyang aabutin. Ngunit binato ito ni Benji ng lukot na papel. Umalis ka na nga. Huwag mong landiin si Ellie. Alis na, kumakain ako rito. Ang damot naman ito. Sabi naman ni Ellie hindi kayo magkasintahan eh. Maid mo si Ellie so pwede ko siyang landiin. Natawa si Jethro bago muling sumulyap sa kanya. Pasensya ka na sa kaibigan kong si Benji. Ganyan talaga yan. Nga pala, maluwag ba ang oras mo today? Off ko na kasi, baka lang naman. Jethro, hindi ako nakikipagbiruan. Uy, selos naman tong amo mo, Ellie. Nakakatakot si Benji, binabakuran ka agad eh. Hindi pa namanan. Muli itong binato ni Benji. I said leave, Jethro. Natatawang nagpaalam na ito at umalis. Pabayaan mo ng isang yun, madaldal lang talaga. Ayos lang naman, sanay na ako sa madaldal na tao. Kaya kong mag-adjust sa lahat. Sagot niya bago pinagmasdan si Benji na kumain. Masarap ba? Curious pa niyang tanong. Wala namang hindi masarap sa luto mo. May kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ni Ellie, sa papuri ni Benji sa kanya. Nga pala, bagay sa iyo ang suot mo. Totoong ang ganda mo. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ikinalma ni Ellie ang kanyang sarili at nag-iwas na ng tingin kay Benji. Off ko na pala, wag na muna tayong umuwi. Sinabihan ko na si Dad na sa labas tayo magdi-dinner at pumayag naman siya. Pero Sir Benji, walang magluluto ng dinner. Mag-o-order na lang daw si Dad. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang nagsabi kay Dad, kaya mag-relax ka na lang dyan. Isang oras na lang off ko na, kaya dumito ka na lang muna. Tumango na lang si Ellie. Makulit si Benji kaya kahit umangal pa siya, ay hindi siya nito pakikinggan. Matapos kumain ni Benji ay bumalik na ito sa trabaho. Habang siya ay nasa office lang, nakaupo at nagbumuni-muni. Doc, dinner tayo mama. Natigilan ng babaeng doktor sa sinasabi nito nang makita siya. Hi, si Doc Benji, wala? Nag-rounds na po. Mahinahon niyang sagot. Hindi niya mapigilang mamangha sa babae. Napakaganda nito at elegante. Sino po pala sila? Magalang din naman na tanong nito. Halatang professional. She's Ellie. Si Benji na ang sumagot. Bumalik na pala ito. Ellie, this is my friend, si Doktora Karil. Tumayo si Ellie. Nice to meet you po, Doktora. Me too. Bakit pala bigla kang bumalik, sir? Bulong ni Ellie. Off ko na. Ayaw kong maghintay ke. Natawa ito. Tinayo na siya nito at hinawakan sa kamay. Mauna na kami, Doktora. See you tomorrow. See you tomorrow. Enjoy po, Dok. Tanging sagot ni Karil bago ito ngumiti sa kanya. Maghapon silang lumibot lang at pagkatapos ay sa isang restaurant na sila dumiretso. Kanina mo pa hindi ginagalaw ang wine mo. Madali lang po kasi akong malasing baka lang. Hindi na siya pinatapos ni Benji. Hindi nakakalasing ang wine. Tumango siya bago ito tinikman. Iwinaksi na muna niya sa kanyang isipan ang mga alalahanin. I think that's enough, Ellie. Saway ni Benji sa dalaga nang mapansin na napaparami ito ng inom ng wine. Mali nga yata ang ideya na pilitin niya ito. Sabi mo sir, hindi nakakalasing ang wine. Nakangiting tanong ni Ellie habang ang pisngi nito ay namumula na. Oo, pero depende pa rin yan kung ilan ang maiinom mo. Sa ngayon kasi. Natigilan siya saglit at napatingin sa 3 bote ng wine na naubos na ni Ellie. 3 bote na kasi ang naubos mo. Napakamot siya ng batok. Natawa ito.
Talaga po? Sa boses nito ay lasing na ito. Uwi na tayo, Ellie. Sa tingin ko, lasing ka na. Inalalayan niya ito patayo. Masunuri naman ito at agad na hinayaan siyang alalayan nito. Inalalayan rin niyang makasakay si Ellie sa kotse. Sir, pwede bang wag na muna tayong umuwi? Nahihiya kasi ako na makita nila akong ganito. Ayokong may masabi si Ma'am Amanda sa akin eh. Hindi dapat ako naglasing. Nangingilid ang luha ni Ellie. Nakakahiya tong ginawa ko. Hey, it's fine. Minsan kailangan din nating mag-relax at mag-enjoy. Sige, hindi na muna tayo uuwi hanggat hindi ka pa nahihimasmasan. Tumango ito. Kaya naman nagmaneho na si Benji patungo sa park na tinambayan nila ni Ellie. Maliwanag sa park kaya kahit tumambay sila ay ayos lang. Inalalayan niyang makaupo si Ellie. Salamat sir, sobrang bait mo talaga sa akin. Napangiti pa ito habang nakatitig sa kanya. Akala ko talaga mahihirapan ako ng sobra dito sa trabaho. Pero dahil may taong mabait sa akin, kinakaya ko. Huwag mo akong tignan na parang hindi ako naging masama sa'yo. Alam ko naman kung bakit ka nagalit. Napaiwas siya ng tingin kay Ellie dahil hindi na niya kayang makipagtitigan. Sir, bakit sobrang bait mo sa akin? Alam mo sir, iniisip ko na baka may gusto ka sa akin. Pero syempre, iniisip ko lang yun. Hindi dapat ako ambisyosa kasi... Nagsilita na siya kaya natigilan si Ellie. Paano kung... Ngunit napatigil din si Benji sa dapat sasabihin niya. Dahil lasing si Ellie at hindi dapat siya pumapatol. Ang titig ni Ellie ay bumaba sa kanyang labi. Napangiti pa ito na ipinagtaka niya. Ngunit ayaw niyang gumawa ng hakbang. At ayaw din niyang magsalita sa mga oras na yun. Dahil baka makagawa lang siya ng makaka-offend kay Ellie. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong hagkan. Nanlaki ang mga mata ni Benji. At ilang segundo pang nagloading hanggang sa sinabayan na niya si Ellie. Lumalim pa ang halik nila nang si Ellie na mismo ang kumalas. Pasensya na sir, hindi ko dapat yun ginawa. Napatayo pa ito at tumalikod sa kanya. Ellie. Sorry sir, sorry po talaga. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko dapat yun ginawa. Hindi mo ako magugustuhan dahil isa lamang akong hamak na katulong. Ellie, sandali lang. Hinawakan niya ang kamay nito. Ginusto ko ang halik. Naramdaman ko. Bakit bigla mong binabawi? Gusto mo talaga? Hindi na siya nagsalita. Sinakop niya ang labi ni Ellie at muling lumalim ang kanilang halik hanggang sa kapwa sila maghabol ng kanilang hininga. Matulog ka na. Wala akong gagawin sa'yo. Kasalukuyang nasa isang hotel sila ni Ellie. Isang room lang din ang kinuha nila. Ngunit wala naman siyang planong galawin si Ellie. Inirerespeto niya ang dalaga. Hindi naman ako nag-aalala sa bagay na yun, sir. Benji. I prefer Benji. Simula ngayon, hindi na sir ang tawag mo sa akin. Do you understand, Ellie? Napasulyap ito sa kanya. Sige. Sorry, hindi lang ako sanay. Nagulat lang din kasi ako sa pangyayaring to. Biglaan ang lahat. Ang totoo, natatakot akong bukas pagising natin, pagsisihan natin to. Ako ang natatakot, Ellie. Dahil alam kong nakahiram ka lang ng tapang sa alak. At baka pagising mo bukas, kalimutan mo ang sinabi mo at bumalik na naman sa dati. Pag-amin ni Benji, bago hinaplos ang buhok ni Ellie. Hindi ka masasaktan ni Amanda. Hindi ako papayag na maliitin at insultuhin ka na naman niya, Ellie. Pero may punto naman siya dahil katulong ako. Hindi mo magagawang maipagmalaki sa kahit na kanino. Sinong nagsabing hindi ko kayang gawin yon? Sana bukas pagising mo, mapanindigan mo pa rin to, Ellie. Hinayaan na niyang matulog ang dalaga. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Ellie. Naalala niyang nakailang wine nga pala siya, kaya nalasing na siya. At kung ano-anong lumabas sa kanyang bibig. Napasulyap siya sa kanyang tabi, ngunit wala na si Benji sa tabi niya. Sinuri niya ang kanyang sarili, at may saplot naman, at wala rin namang masakit o kakaiba sa kanyang katawan. Kaya nasisiguro niyang walang nangyari. Inayos niya ang kanyang sarili. Balak na sana niyang lumabas upang alamin kung nasaan ba si Benji, nang bigla itong pumasok. Gising ka na pala. Nakangiti ito. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil naalala niya na
Naghalikan nga pala sila ni Benji kagabi. Nahihiya si Ellie kung paano na ba niya kakausapin si Benji. Bibili sana ako ng almusal eh. Busog pa naman ako. Mahinahong sagot niya bago muling nagsalita. Uuwi na ba tayo? Sa palagay ko kasi hinahanap na nila ako. Kailangan kong gampanan ng trabaho ko sa mansyon. Alam kong sasabihin mo yan. Sana lang wag mo akong iwasan nang dahil lang sa nangyari kagabi. Naunang lumabas si Benji sa kanya. Sa buong biyahe ay tahimik lang si Ellie at wala siyang balak na magsalita. Sinusubukan pa niyang ipasok lahat sa utak niya. Ano bang meron sila ni Benji sa ngayon? Wala siyang pinangahawakan kaya mas mabuting tumahimik na lang muna siya. Agad siyang kumilos sa kusina kahit masakit pa ang ulo niya. Nakauwi ka na pala. Sinabi sa akin ng asawa ko na kasama mo si Benji. Hindi ka ba nahihiya? Ang isang katulong, inaakit ang amo niya para lang umangat. Alam mo kung gusto mong umahon sa kahirapan, magsumikap ka, Ellie. Sabi na nga ba't sasabihin nito ni Amanda. May mga gagawin pa po ko, ma'am. Excuse lang po. Hinawakan ni Amanda ang kanyang braso. Alam mo ba kung bakit ayaw kong dumidikit ka kay Benji? Dahil gusto ko si Benji. Oo, tama ka nang narinig, Ellie. Mahal ko si Benji. At handa akong gawin ang lahat para mahalin niya ako. Tama pala ang hula ni Ellie. Kaya naman pala ganoon na lang ang galit ni Amanda sa kanya. Hindi mapakali si Ellie habang nasa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Benji at ang nalaman niya mula mismo kay Amanda. Ngunit masasaktan ng ama ni Benji at may posibilidad na mag-away pang mag-ama kapag sinabi kaagad niya. Alam kasi niyang hindi magdadalawang isip si Benji na sabihin sa ama niya. Ngunit dahil bulag pa ang ama nito, ay mag-aaway at magkakasira lamang ang dalawa. Ano bang nararapat niyang gawin? Napasabunot si Ellie sa kanyang buhok dahil sa frustrations. Sa ngayon siguro, dapat na magmanman na lang muna siya. Kailangan niya makakita ng maibubutas pa kay Amanda bago siya magsalita. Umaktong normal lang si Ellie. Ginawa lang niya ang mga kailangan niyang gawin kahit pa mainit ang mata ni Amanda sa kanya. Pwede bang tanggalin na natin si Ellie? Napakunot ang noo ni Ellie nang marinig ang nag-uusap na mag-asawa. Hindi siya nagpakita. Tahimik lang siyang nakikinig sa gilid. Bakit na naman ba, Amanda? Maayos ang trabaho ni Ellie sa atin. At bukod doon, may nakakausap pa si Benji. Hindi na siya tulad noon na ilap sa atin. Kahit paano, nagbabago na ang ugali ni Benji dahil kay Ellie. Hindi mo ba nakikita na nilalandi niya ang anak mo? Gusto mo bang katulong ang maging kasintahan ni Benji o maging asawa? Isang katulong talaga? Pagak na tumawa si Amanda. Well, ako hindi maayos sa akin ang pagiging masyadong malapit ni Ellie kay Benji. Amanda, hindi privilege ang pagiging mayaman mo para mang-insulto ka ng tao. Look at yourself, ibang-iba ka na. Hindi na ikaw ang Amanda na minahal ko. Pati ba naman si Ellie pinag-aawayan nating dalawa? Bakit ba hindi ka na lang maging masaya? Suportahan mo si Benji sa mga gusto niya. Baka sakaling magkaayos na rin kayo. Bakit ba pati ikaw kinakampihan mo si Ellie? Anong meron sa katulong na yon kaya hindi mo siya maalis? Maraming katulong na mas better sa kanya. Hindi malandi at hindi pa victim. Alam mo, iniisip ko na to nung una pa lang eh. Sa palagay ko, modus na nila ang ganito. Pakunwaring paawa tapos kapag nakuha ang loob at nahulog ang mayaman sa kanya, siya kanya papatulan. Nakuyom ni Ellie ang kanyang kamao. Hindi na niya kayang pakinggan ang mga sinasabi ni Amanda. Kaya umalis na siya at nagpatuloy na lamang sa kanyang ginagawa. Gustong sumagot ni Ellie at ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero pinili niyang hindi. Wala siyang imik hanggang sa dinner. Hindi na rin siya sumabay sa mga ito. Kahit paanong pilit ni Benji, ay hindi niya kayang sikmurain si Amanda. Ellie, may problema ba? Inaway ka na naman ba niya? Hindi na niya pinatapos si Benji. Wala akong problema, sir. Napangisi si Benji. Napailing ito habang sinasalubong ang titig niya. Nag-iwas siya ng tingin nang biglang talikuran na siya ni Benji. Ngunit bago ito umalis, ay nag-iwan ito ng salita na talaga namang tumagos sa puso niya. Palagi mong inilalayo ang sarili mo sa akin, kaya hindi tayo magtagpo, Ellie.
hindi ka pala sigurado. Sana hindi mo ginawa ang bagay na yon. Agad na nangilid ang luha ni Ellie. Nasaktan niya si Benji dahil sa takot niyang sumubok. Pinangungunahan siya ng takot niya. Dumagdag pa ang mga narinig niya kay Amanda. Kahit pagod si Benji sa duty, ay pinuntahan pa rin niya si Jethro sa club. Kanina pa siya inaya nito, ngunit tumanggi siya dahil mas gusto niyang masilayan si Ellie. Problema mo, akala ko ba hindi ka pupunta? Si Karel na lang pinapunta ko para samahan ako. Hindi siya kumibo. Kumuha na lamang siya ng alak at tahimik na uminom. Benji, may naging problema ba kayo ng dad mo? Mahinahong tanong ni Karil. Wala, ayos lang kami. Ayos naman kami. Tungkol ba kay Ellie? Alam mo, unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong mabait siya. Gusto ko ang aura ni Ellie. Masasabi kong isa siyang mabuting babae. Pero lagi niyang minamaliit ang sarili niya. Hindi mo masisisi si Ellie, lalo na't iyon ang nararamdaman niya. Ang hirap niyang mahalin. Pagak na tumawa si Benji. Palagi niyang pinamumukha sa akin na ang layo-layo ko. Kahit nang totoo, pinipilit kong abutin siya. Napabuntong hininga si Benji bago nagpatuloy sa pag-inom. Hindi makatulog si Ellie dahil hinihintay niya si Benji na umuwi. Nag-aalala siya na baka mapahamak ito. Agad niyang sinagot ang tumatawag sa kanyang cellphone, kahit na numero lamang ito. Boses ng babae ang bumungad. Ellie, pwedeng patulong? Nandito kami sa labas eh. Lasing na lasing tong si Benji. Nakilala niya ang boses ni Karil. Agad siyang lumabas sa silid at agad na pinagbuksan ang mga ito. Kasama si Jethro na umaalalay kay Benji. Ipinasok nila ito sa silid nito. Karil, salamat sa paghatid sa kanya. Napangiti naman ito. Ellie, mahal ka niya. Sana maayos ninyo kung ano man ang hindi niyo pagkakaunawaan. Huwag kang matakot, Ellie. Suportado ka namin ni Jethro. Oo naman. Agad na sagot ni Jethro. Karil, salamat sa payo mo. Sorry kasi dahil sa akin, nasasaktan ng kaibigan niyo. Natatakot lang din kasi ako, Karil. Niyakap siya nito. I understand. Pero hahayaan mo bang manalo ang takot mo at masira kayo ni Benji? Think of it, Ellie. Inihatid na muna ni Ellie ang mga ito sa labas bago siya nagsarado na. Binalikan niya si Benji sa silid nito. Nakita niya itong nakatayo na sa pinto. Benji, bakit? Saan ka? Bakit pinahihirapan mo pa ako, Ellie? Ngayon na nga lang ako nagmahal. Ginaganito pa ako. Hindi ba pwedeng? Hindi na nakapagpatuloy si Benji sa sinasabi nito. Nakasubsob ang mukha nito sa balikat niya at ramdam niya ang pagtulo ng mga luha nito. Pasensya ka na sa akin, Benji. Naunahan ako ng takot. Akala ko mas makakabuting wag na lang nating ituloy pero hindi rin pala kaya ng puso ko. Hinaplos niya ang buhok nito. Mahal kita, Benji, at handa akong panindigan ang pagmamahal ko. Inalalayan niya si Benji na maupo sa kama. Kaya magpahinga ka na. Hinawakan siya nito at hinapit ang kanyang baywang. Napaupo siya sa hita ni Benji. Sunod-sunod ang lunok ni Ellie dahil sa sobrang kaba. Alam ni Ellie na masakit ang ulo ni Benji pagising. Kaya naman, hinanda na niya ang gamot at soup. Good morning. Ito ang bungad ni Benji bago siya niyakap mula sa likuran. Napangiti si Ellie bago hinaplos ang buhok nito. Maupo ka na, patapos na to. Utos niya. Wala ka bang pasok? Takang tanong pa niya. Wala, at saka kasalanan mo naman kung bakit ako naglasing kagabi. Maktol pa nito. Pero ang mahalaga naman ngayon, umamin ka na rin at hindi natin itatago to, Ellie. Oo naman, Benji. Dahil kagabi, nagdesisyon na akong kung lalabanan mo ang nararamdaman mo, ay ganoon din ang gagawin ko. Hindi na kita sasaktan. Hinagkan niya si Benji sa labi. Sige, maupo ka na para makahigop ka na ng sabaw. Sumunod naman ito. Natutuwa ang pinagmasdan ni Ellie ang kasintahan niyang si Benji. Oo, sila na ni Benji. Hindi na pinatagal pa ni Ellie dahil nakikita naman niyang mahal siya nito at seryoso ito. Anong meron? Taas ang kilay ni Amanda nang magtanong ito. Inabot kasi sila nitong sweet at nagtatawanan. Agad na umayos si Ellie at hindi kumibo.
Bakit mo tinatanong? Si Benji ang sumupla kay Amanda. I'm just curious. Ngumiti ito. Masyado yata kayong malapit sa isa't isa ni Ellie. So what? Pati ba yun pinoproblema mo? Kami na ni Ellie. Mahal namin ang isa't isa. Proud na sagot ni Benji. Sa tingin ni Amanda ay hinuhusgahan na siya nito. Ngunit sinalubong niya ang titig nito. Tama ka nang narinig. Kami na ni Benji. Segunda niya na mukhang mas ikanakulo ng dugo ni Amanda. Galit ito nang iniwan sila. Paniguradong magsusumbong ito sa ama ni Benji. Alam niya na may gusto si Amanda kay Benji. Kaya umuusok na naman ang ilong nito dahil sa galit sa kanya. Tingin mo wala siyang gagawing masama ngayong alam na niyang. Agad na hinaplos ni Benji ang kanyang muka at hinagkan siya sa noo. Shh! Hindi ako makapapayag na may gawin siya. Nakampante si Ellie. Tama bang nakarating sa akin na kayo na daw ni Ellie? Agad na nilingon ni Benji ang ama niya. Yeah, bala kong pumunta kay mom kasama siya. Magagalit ka rin ba tulad ni Amanda? No, bakit ako magagalit? As long as you're happy, so supportahan kita anak. Hindi man ako ang naging best father mo, pero hindi kita pipigilan sa kasiyahan mo. Thanks, Dad. Kahit na may hindi sila pagkakaunawaan ng kanyang ama, masaya siyang malaman na suportado siya nito. Malalim na ang gabi, pinagpahinga na niya si Ellie dahil bukas ay maaga silang pupunta sa puntod ng kanyang ina. Inuubos lang ni Benji ang iniinom niyang beer nang biglang sumulpot si Amanda. Hindi pa rin talaga siya nito tinitigilan. Benji! Ano na naman ba, Amanda? Inis niyang tanong. Napailing siya bago tinilikuran na si Amanda nang bigla siya nitong yakapin mula sa kanyang likuran. Naiinis ako na si Ellie pa ang minahal mo. Benji, bakit si Ellie pa? Bakit ako hindi mo makitang gusto kita? Napakunot ang noo ni Benji. Anong sinasabi mo? Pati ba naman ako, Amanda, gusto mong? Nagpigil si Benji dahil baka masaktan niya si Amanda. Ngunit mapilit si Amanda. Hinalikan siya nito, ngunit agad rin niya itong itinulak. Benji, Amanda! Nanlaki ang mata ni Benji nang makita sila ng kanyang ama sa sitwasyon na ganito. Dad, si Amanda ang... Agad siyang inunahan ni Amanda. Tama ka nang nakita. Itong anak mo, gusto namin ang isa't isa. Pasensya na pero mahal ko si Benji. Amanda, ano bang sinasabi mo? Tumigil ka na. Galit na galit si Benji habang duro si Amanda na pinaninindigan ang gusto nito kahit na mali. Ikaw pa talaga na anak ko ang trumaydor sa akin. Nakakuyom ang kamao ng kanyang ama. Dad, huwag kang maniwala sa babaeng to. Sinabi ko naman sa'yo na hindi maganda ang dulot niya sa buhay natin, Dad. Benji, bakit ba ayaw mo pang aminin sa ama mo? Pigil na pigil ni Benji na saktan si Amanda. Nasa katinuan pa rin siya, kaya hindi niya magawang saktan si Amanda. Kahit gustong-gusto na niya. Nakarinig naman ng malakas na sigaw si Ellie, kaya agad siyang lumabas sa kwarto. Nadat na niyang mag-ama. Pati ba naman si Amanda, gusto mong tusukin? Pinagbigyan na nga kita kay Ellie. Suportado kita, pero sa asawa ko, hindi ako makakapayag na... Agad na sumabat si Ellie, kaya natigilan ng ama ni Benji. Ito na nga bang sinasabi niya na gulo lamang ang mangyayari kung sinabi agad niya ang pakay ni Amanda sa mag-ama. Sir, makikisali na po ako. Hindi ko kayang makita kayong mag-ama na nasisira dahil kay Amanda. Matapang na sabi ni Ellie bago sinulyapan si Amanda. Pero hindi kita pipilitin na maniwala, sir. Gusto ko lang malaman mong katotohanan. Ang totoo, ako ang unang nakakaalam na may gusto siya kay Benji. Kaya pala galit na galit siya sa akin at halos isumpa ako kapag napapalapit ako kay Benji kasi nagsiselo siya. Ang totoo, hindi ka naman niya minahal. Pera mo lang ang habol niya at si Benji talaga ang pakay niya, sir. Inamin mismo iyon ni Amanda sa akin. Alam mo na, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Takang tanong ni Benji sa kanya. Malungkot siyang napatitig kay Benji. Dahil ayaw kong masira kayong mag-ama, akala ko may paraan pa, pero wala na pala. Bumaling siya kay Amanda. Masaya ka na ba na nasira mo sila? Sinisiraan mo lang ako. Gusto din ako ni Benji. Iyon ang katotohanan.
Matigas ang paninindigan ni Amanda. Hindi kita kailanman naging gusto, Amanda. Alam kong gulo lang idudulot mo sa buhay namin ni Dad. Napailing si Benji bago tumabi kay Ellie. Ngayon, Dad, ikaw nang bahalang magdesisyon kung maniniwala ka o paninindigan mo ang pagiging bulag mo sa babaeng yan. Hinila na siya ni Benji paalis. Hindi naman na siya nagsalita pa at sumunod na lang. Bakit mo naman inilihim sa akin? Alam kong ayaw mong masira kami, pero hindi naman pwedeng hindi lumabas ang totoo, Ellie. Sorry, Benji. Natakot lang naman ako. Gusto kong sabihin pero hindi ko alam kung papaano ako makakahanap ng tiyempo. Ellie, kung patuloy na paniniwalaan ni Dad si Amanda, lumayo na lang tayo. Hindi ko na kayang makisama kay Amanda. Lalo na kay Dad, nabulag pa rin kay Amanda hanggang ngayon. Malungkot na sabi ni Benji. Hindi pa naman siya nagsasalita. Hayaan muna natin siya, Benji. Ayaw munang husgahan ni Ellie ang ama ni Benji. Baka sa mga oras na ito'y matauhan na ito. Umalis sila ni Benji dahil ayaw nitong manatili sa mansyon hanggat hindi nila alam ang magiging desisyon ng ama nito. Pinagbigyan na niya si Benji dahil alam niyang hindi ito magiging komportable, lalo na't nalaman nitong gusto ito ni Amanda. Naaawa siya sa mag-ama sa totoo lang. Kailangan pang masira ang dalawa para lang sa pagiging selfish ni Amanda. Tahimik si Benji. Nakatanaw ito mula sa veranda. Kanina pa ito tahimik, kaya naman nalulungkot siya. Paniguradong bukas, magiging maayos din ang lahat. Dadalaw pa nga tayo sa mommy mo, hindi ba? Smile ka na. Nalulungkot ako kapag ganyan ka, Benji. Nangingilid ang mga luha ni Ellie. Pasensya ka na. Pati ikaw apektado sa mga nangyari. Buti na lang talaga nasa tabi kita, Ellie. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Mananatili lang ako sa tabi mo, Benji. Hindi kita iiwan, lalo na sa sitwasyon ngayon na kailangan mo ng masasandalan. Sana lang talaga matauhan na ang daddy mo para rin naman sa kanya ang ginawa mo. Niyakap niya ang kanyang nobyo. Nais niyang mapagaan ang loob nito kahit ngayong gabi lang. Malalim na ang gabi, dapat siguro magpahinga ka na, Benji. Malambing niyang sabi rito. Mauna ka na, dito na muna ako, Ellie. Sige na, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Ngunit hindi kampante si Ellie, kaya naman mas minabuti niyang samahan at damayan na lang si Benji. Ilang minuto pa'y inaya na siya nito, dahil mukhang ayaw siya nitong paghintayin. Kahit may inaalala si Benji, ay hindi pa rin siya nito matiis. Nahiga na sila. Niyakap siya ni Benji dahil kahit nakahiga na sila, ay mulat na mulat pa rin ang mga mata nito. Kinuwento na kita kina nanay at tatay. Hindi ko sinabing amo kita dahil baka mabigla sila. Kaya sinabi kong ipapakilala kita kapag maayos na ang lahat. Gusto ko na rin silang makilala, Ellie. Hindi na ako makapaghintay. Ellie, kung sakaling ayain kitang pakasalan ako, pakakasalan mo ba ako? Oo, Benji. Bakit naman hindi? Walang dahilan para tumanggi ako. Hindi na sumagot pa si Benji. Siniil na siya nito ng halik at sumabay naman si Ellie. Mahal niya si Benji, kaya walang pag-aalinlangan niyang isusuko ang kanyang sarili. Wala siyang pagsisisihan dahil mahal na mahal niya si Benji. Mabilis na kumilos si Benji at inibabawan siya nito. Kahit paano'y may kaba si Ellie dahil ito ang unang beses na may makakahawak sa kanya. I'll be gentle. Bulong ni Benji sa kanya hanggang sa lumalim na ang halik nito at kumilos na ang kamay nito. Kinabukasan ay ramdam ni Ellie na may masakit sa maselang parte niya. Kaya naman niya ang kirot at hapdi, ngunit napapadaing pa rin talaga siya dahil halimaw pala ang alagang tinatago ni Benji. Huwag ka na munang kumilos. Nagpa-deliver na ako ng almusal natin, Ellie. Hinagkan siya nito sa noo. Ellie, salamat dahil sa akin ka nagtiwala. Ngumiti siya at pinagmasdan si Benji. Ano pa nga bang mahihiling niya? Sobrang swerte na niya kay Benji dahil napakamaalalahanin nito. Hindi na muna tayo pupunta kay Mom hanggat hindi nawawala ang kirot. Agad siyang tumanggi. Kaya ko naman, hindi naman ako nabaldado eh. Natawa naman ito sa sinabi niya. Ang laki ba naman kasi ng alaga nito? Ang totoo ay muntik na nga yata siyang mabaldado.
Dahil mapilit si Ellie ay walang nagawa si Benji kundi sundin ito. Natuloy sila sa puntod ng kanyang ina. Hindi na ito makapaghintay na madalaw ang kanyang ina, na ikinatuwa rin naman ni Benji. "Mommy, nandito na si Ellie." Napasulyap siya sa kanyang nobya na naglapag ng bulaklak. "Dapat kahapon pa nandito na kami, kaya lang may nangyari." Hinawakan ni Ellie ang kanyang kamay. "Hello po, pasensya na po, ngayon lang po kami ni Benji. Ito po kasing si Benji eh. Ayaw pa sana akong payagan ngayon. Mabuti na lang napilit ko." Natawa siya. Hinayaan lang si Ellie na magsalita. "Ang totoo po, katulong lang po ako sa mansyon. Hindi ko nga po alam paano ako nagustuhan ni Benji. Ang maipapangako ko lamang po ay mamahalin at aalagaan ko po ang anak ninyo. Hindi ko na po siya sasaktan at ipaglalaban ko na rin po si Benji. Sana po gabayan ninyo po kami." Madaldal talaga si Ellie kung minsan, Mommy. Natatawang biro pa ni Benji. "Mom, ikakasal na kami. Hindi ko na po pakakawalan ng babaeng to. Alam ko magiging mabuti siyang asawa sa akin at mabuting ina sa magiging mga anak namin. Sana rin, Mommy, dalawin mo sa panaginip si Daddy at liwanagan mo ang isipan niya." "Sabi na nga ba at nandito kayong dalawa?" Sabay silang napalingon ni Ellie sa ama niyang nasa likod na pala nila. "Isinusumbong ba ninyo ako? Huh." Natawa pa ito. "Ellie, maaari ko bang makausap muna si Benji kahit saglit?" Agad namang ngumiti si Ellie sa kanila. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Hinihintay lang naman niya itong magsalita dahil wala siyang alam na sasabihin. "Alam mo, naalala ko dati, buhay pa ang Mommy, palagi kanyang pinapalo. Ayaw ka kasi niyang masanay sa mga maling ginagawa mo. Napakabuti niyang ina at asawa. Napalaki kanyang mabuting bata. Kaya naman, proud ako, anak. Hindi ko man ito palaging nasasabi sa'yo at madalas tayong hindi nagkakaunawaan. Anak, sobrang proud ako sa'yo." "Dad." Nangingilid ang luha ni Benji. "Hindi ko naisip na maaaring humantong sa masakit na pangyayari ang idinulot ko, anak. Ngunit kahit na ilang beses kitang hindi pinakinggan at nasumbatan, hindi mo ko iniwan. Kahit na nakalimutan kong may anak pala akong nagmamahal sa akin, ay hindi ka nawala." Niyakap ni Benji ang kanyang ama. "Sorry, Dad. Sorry sa mga nasabi ko. Patawarin mo ako, Daddy. Ayoko lang natuluyan kang malinlang ni Amanda. Now I know, son, at ako ang dapat na humingi ng tawad. Ngayong mulat na ako sa katotohanan, hindi na tayo magugulo pa ng babaeng yon." "Ibig bang sabihin, hiniwalayan mo na si Amanda?" Takang tanong ni Benji. "Yes, wala siyang makukuha ni piso sa akin dahil hindi kami kasal. Nangako ako sa inyo ng mommy mo na wala na akong ibang pakakasalan. Mali ako ng desisyon na muling buksan ang puso ko. Kahit na ang totoo, ang mommy mo pa rin ang nananatili sa puso ko, anak. Walang makakapalit sa iyong ina." Tinawag na ng ama niya si Ellie. "Kaya kayong dalawa, nais kong ihanda na agad ninyo ang inyong kasal. Maliwanag ba? Ellie, uuwi ka na sa inyo dahil mamamanhi ka na si Benji." "Thanks, Dad." Bulong ni Benji bago ito muling niyakap. Isang bagong simula. Ang ganda ng umaga nila ni Benji nang magising sila. Maluwag sa dibdib at wala na ang sakit at lungkot. Ngayong araw ang biyahe nila pa uwi sa probinsya. Ngunit wala siyang pinagsabihan sa pamilya niya. Nais kasi niyang masurprise ang mga ito sa pag-uwi niya. Kahit na alam niyang masosurprise rin talaga ang mga ito sa ibabalita niya. "Kinakabahan ako." Bulong ni Benji nang tumapat sila sa pinto ng bahay nila Ellie. Nakarating na sila. Ang ama ni Benji ay may inaasikaso lang, ngunit susunod din daw agad. "Kinakabahan din ako pero relax lang, Benji. Hindi naman nangangagat si tatay eh." Ita kasi ang panghabol niya sa mga naluloko sa akin na mga tambay dito sa amin, kaya wag kang loloko-loko kay Itay. Bilin pa ni Ellie. Nakita niyang namutla si Benji, kaya naman pigil na pigil siya sa pagtawa. Kumatok na si Ellie at ilang minuto lang ay lumabas na ang nakababata niyang kapatid. Ate Ellie? Ana, si Ate Ellie nga. Nay, Tay, si ate umuwi na." Niyakap niya ang kanyang nakababatang kapatid.
Miss na kita, bunso. Nga pala, ito si kuya. Ang anak ko! Sigaw ng kanyang ama bago siya niyakap. Ngunit natigilan nito at agad na kumalas nang makita si Benji. Sandali, sino itong lalaking kasama mo? Sumeryoso ang kanyang ama. Baka boyfriend o asawa na ni ate. Sabat ng kapatid niya. Inunahan pa siya ng kapatid niyang madaldal. Tinatakot mo ang bisita niya. Umayos ka nga. Suway ng ina ni Ellie bago sila pinaupo na muna. Mahaba ang biyahe nila. Maawa naman kayo. At ano naman ba kung nobyo niya ang bisita? Nasa tamang edad na ang anak mo. Kaya wag kang umasta na bata pa ang anak mo. Ako po si Benji. Nobyo po ako ni. Hindi na nakapagpatuloy si Benji na magsalita ng kanyang ama. Nobyo ba ka mo? Aba, Ellie, may nobyo ka na pala. Ngayon mo lang sinabi sa amin. Tumigil ka nga. Babatuhin na kita eh. Nagpapakilala nga siya. Pinuputol mo naman. Natawa si Ellie sa kanyang ama't ina. Welcome ka dito, iho. Huwag mong pansinin ang asawa ko. Protective lang ang ama ni Ellie. Ngunit malambot din ang puso niyan. Gusto kong makilala ka, iho. Nandito po ako para magpakilala po. Si Dad po ay susunod na rin po para sa pamamanhikan. Ikakasal na pala kayo. Talaga bang nakapagdesisyon na kayo? Ang ina niyang nagtanong. Nay, nakapagdesisyon na po ko. Pasensya na po ngayon lang namin nasabi. May mga naging problema din po kasi kami na kailangan munang ayusin bago po kami nakauwi dito. Ito ang paliwanag niya. Wala naman kaming tutol, anak. Gusto lang naming magsabi ka ng totoo kung paano mo nakilala ang magiging asawa mo. Sumeryoso na ang kanyang ama. Boss ko po siya. Mansyon po nila ang pinasukan ko at tanggap po nila ako pati na po ang daddy niya. Iho, mahirap lang kami. Wala kaming maipagmamalaki pagdating sa yaman. Pero si Ellie, siyang may pagmamalaki namin na napakabuting bata. Kaya ko po siya minahal pa. Hindi ko po siya sasaktan. Kaya sana po, payagan ninyo kaming magpakasal. Ito ang pakiusap ni Benji sa mga magulang niya. Sino ba kami para tumutol? Ito ang gusto ng anak namin. So suportahan namin kayo. Basta sigurado na kayo sa kasal. Nagkatitigan sila ni Benji at ngumiti. Nasa tamang edad na naman sila upang magdesisyon at walang naging hadlang sa nais nilang pagpapakasal. Tulong-tulong ang mga magulang nila sa paghahanda ng kasal. At dahil hiling ng ama ni Ellie na sa probinsya ganapin ang kasal, ay agad nila itong pinagbigyan. Sa ilang linggo nila ang pag-aayos sa kasal ay natuloy din ito. Masaya ang lahat at ang kanilang honeymoon ay ginanap nila sa ibang bansa. Isang linggo lang naman ang tinagal nila doon at nagpasyang umuwi na muli. Hindi na sila sa mansyon na nirahan. Bumili sila ng bahay malapit sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Benji. Habang ang ama naman ni Benji ay magre-retiro na sa pag-handle ng kumpanya. Ilang buwan na lang ang pagtatrabaho ni Benji sa ospital dahil kailangan na niyang i-handle ang company. Humihina na kasi ang ama nito na naiintindihan naman nilang mag-asawa. Ilang taon pa ang lumipas. Patuloy lang silang naging masaya ni Benji. Hindi nawawala ang pag-ibig sa isa't isa, lalo pa ngayon na biniyayaan sila ng kambal. Yana, anak, bakit mo naman sinulatan ng homework ng brother mo? Napayuko ito. Sorry po, mommy. Akin ba ang notebook na yon? Para sa akin ka mag-sorry, anak. Kay Kuya Johan ka mag-sorry, wag sa akin. Oh honey, chill ka lang. Gusto lang naman siguro ni Yana na tulungan ng brother niya. Napahilot sa sentido si Ellie dahil sumali na naman ang asawa niyang ini-spoiled ang mga anak niya. Hindi nakakatulong ang ginawa niya, Dad. Walang emosyong sagot ni Johan. Pero baka lang naman. Hindi na nakasagot pa si Benji na magsalita na naman si Johan. Yana, next time, magpaalam ka muna sa akin, okay? Hindi naman ako galit. Kibit balikat ang asawa niyang si Benji. Binulungan niya ito. Kita mo, mas magaling pang mag-handle ang anak mo kaysa sayo. Natawa si Ellie. Pasaway ang batang yan. Parang sobrang tanda na kung makapagsalita. Kanino ba nagmana ang anak mong yan? Tinanong mo pa? Naiiling si Ellie. Sa'yo lang naman nagmana si Johan. Ugaling-ugali mo, pati facial expression mo nakuha eh.
Siyempre, that's my son. Sharpshooter ako, honey. Hinagkan siya nito sa labi. Mamayang gabi, pagtulog na sila. Bulong pa ni Benji sa kanya. No, baka magising na naman sila tulad nung nakaraan. Muntik na tayong mahuli, Benji. Ibigay na muna natin sila kay Dad. No, mas lalong hindi. Spoiled sila sa'yo pero mas spoiled sila ng daddy mo. Can I go to Lolo, Daddy? Sabi niya kasi bibili niya ako ng sports car. Tanong ni Johan. No! Sabay nilang sagot ni Benji. See? Ayaw kong maging maluho sila. Makulit kasi si Dad eh. Naiiling na sabi ni Benji. Hello, Lolo, Dad. Gusto namin ni Kuya Johan na pumunta sa'yo. Nasapo nilang mag-asawa ang kanilang noo. Nang natawagan na pala ni Yana ang lolo nito. Hayaan mo na sila para masolo naman kita. Natutuwang bulong ni Benji na gustong-gusto naman. Natawa na lamang siya at tumango. Wala na siyang mahihiling pa dahil maging kompleto at masaya lang ang pamilya nila ay sapat na para kay Ellie. Walang sino man ang makakasira sa pamilyang binuo nila ni Benji. Dahil handa niyang gawin ang lahat, maprotektahan lang ang mga taong mahal niya.